Transformation in Christ. So kayo ay mga transformers. Magka-transform kayo today. Ayan. Okay. Ang pagbabagong anyo kay Kristo. So baka may mauna na magbagong anyo din mamaya. Pag sobrang init na. Nakakahiya pala na yung instructor mo natin. Nahiya tuloy ako kasi sa mga yan. Napakabait na si Sir Godoy nung kami college. Parang katropa namin yung college kami. Pero mabaka pa rin talaga yung rules kasi. Ayan, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kayo po ba gusto nyo lagi kayong kapareho ng mga nasa palibot nyo or okay lang sa inyo na maiba kayo? Tanong lang. Okay lang na? Maiba. Oo. Sino ba dito yung okay lang na maiba? Halimbawa, lahat sila fan ng Cup of Joe, for example, sila paka-reset ng Cup of Joe. Lahat sila fan ng Cup of Joe, lahat K-pop. Tapos kayo hindi, okay lang? Okay lang, no? Lahat sila, lahat sila sumasayaw ng hawak ko ang beat at nagtitiktok. Tapos kayo nonchalant lang. Okay lang? Okay lang, no? Okay lang maging iba, no? Kasi, don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Okay lang na iba. So kung ang mga tao na kapalibot sa'yo ay pare-pareho tapos ikaw naiiba, hindi ibig sabihin may mali sa'yo. Tama? Iba ka lang, pero hindi ka mali. Okay? And if you are lucky enough to be different, don't ever change. Ayan, di ba? So, hindi required or hindi necessary na lahat tayo ay pare-pareho. Kung tayo dito lahat ay ang mga tao na sa palibot mo ay sobrang or ayaw umattend ng mga activities ng Couples for Christ, pare-pareho silang ayaw umattend. May iba ka, ako a-attend ako masipag ako. Ganun dapat. So halimbawa, yung mga kasama niyo sa household, ay tinatamad ng mag-household. For example, ay hindi, masipag ako yung naiiba. Okay? So yan. And today I choose to become better than I was yesterday. Yan. Sabihin natin or sabihin at isabuhay natin siya araw-araw. No? It's okay to be different. Okay? So, kung ang pagiging different mo naman ay yung hindi masama, then it's okay. Pero kung halimbawa, lahat ng tao sa palibot mo ay mabubuti, tapos ako, different ako kasi masama ako. Tapos sabi ni Brother Greg, hindi, huwag kang magbago kasi okay lang daw maging iba. So, ibang usapan yun. Okay. So, we get it naman. Yan. Alam niyo yung story ng dog chasing a cat? Magkakwentuhan mo na tayo. Alam niyo yung kwento niyan? Sino ang alam? Okay. So, di ba, palaging perception natin, kapag aso at pusa, ang aso hinahabol ang pusa. Bakit kaya nangyari yung gano'n? Or imagine nyo ang mga brothers yung aso, ang mga sisters yung pusa. Lagi naghahabulan, tapos lagi nag-aaway. Ganun lang. So, noong unang panahon daw, ay parang nakakuha ng ham. Ito yung nabasa ko sa internet lang, sinerch ko yung story. Nakakuha daw ng isang malaking gayat ng ham. Yung normal na itsura ng ham. Ang pusa at aso. Okay? So, supposed to be, mag-share dapat sila. Ang ginawa ng pusa, kinuha lahat ng buong ham at umakit siya sa puno. Tapos kinain na niya lahat. Tapos hindi niya tinaran yung aso. Or puto na lang yung natira sa aso. So galit na galit yung aso. Hanggang sa ngayong panahon na to ay nafe-feel pa rin daw ng mga aso yung betrayal ng mga pusa. Kaya lagi sila galit. So yun yung parang story. Pero scientifically, ang aso kasi ay predator. Tapos sa pusa ay kino-consider na prey. Tama na siya. Okay. So yan, kaya parang meron silang biological orientation or sa sarili nila. Kaya normal nila. Tayo, ano kaya yung, kung baga focus ng aso ay habulin natin yung pusa. Ang mga pusa, anong hinahabol? Tayo, ano yung focus natin sa buhay? Ano yung focus sa buhay natin ngayon? Ano yung hinahabol natin? Ano yung chine-chase natin sa buhay? Alam niyo yung buhay natin sobrang instant, sobrang fast-pacing, tama?
Ang pangabaging instant eh. Karamihan sa ngayon, gusto niyo ng kape? May instant coffee, Nescafe. I work in Nestle. Yan, i-promote na naman ako. Yan, tatrabaho po ako sa Nestle dito. So, ang inumin yung kape, Nescafe. Ayan. So, may mga instant. Gusto niyo ng ramen, gusto niyo ng noodles, may mga instant noodles. Di ba? Meron na rin yung instant na meal. Di ba? Iinit mo na lang. Yung parang kahapon, kumain kami ng gano'n yung 7-Eleven. Yan, mga kininin. Okay. So, ano yung focus natin sa buhay? Ano yung chase natin sa buhay natin ngayon? Is it fame, kasikatan ba yan? Power? Pera? Kayamanan? Or si Lord? Okay. So, ang sarap siguro sa pakaramdam na ang hinahabol natin at ang focus natin lagi ay si Lord. Ano, parang tayo yung mga aso na hinahabol lagi si Lord. Okay? So, kamusta na ba ako ngayon sa pagtatapos ng CLP? Meron na bang nagbago sa inyo? Mga brothers, meron na ba kayong napansin na pagbabago sa inyo mga misis? Mas gumanda ba si misis dahil si Kristo ay nasa kanila na? Okay? Nabawasan na ba yung pag nagbubunga nga ba si misis before? Yan, tinuturo ni brother si sister. Sumasang-ayon. Okay, bawi tayo mga sisters. Mga sisters! May nagbago na ba sa inyo mga mister? Sa inyo mga asawa? Si mister dati laging nagsusugal, lasing lagi umuuwi. Tapos after ng CLP Talk 8, ganun pa din. Wala pala nagbago. No? Okay, so mas kinakausap na ba kayo ni brother? Tapos makikita mo, nagpipray na din bago kumain. Okay, natutuwa ako kanina sa mga narinig mong prayer, lalo din sa mga graduates natin today. Ano? So nakakatawa na na-feel na rin, or ako as I heard your prayer, ay nasa kanilang possession ng Diyos. So nakakatawa rin. Okay. Tapos, kasi Sir today pala, ganyan pala yung prayer. Okay. Oh, yun! So, kamusta na tayo? So, simulan na natin, nakabala lang ito ni Brother Greg. Yan, ito yung mga paglalakbay na ginawa ninyo. Okay. Top 1, ano nga yun? Okay. Top 2? Top 3? 4? 5? 6? 7? And top number 8? Transformation in Christ. Yan. Ilang minuto na lang at graduate na tayo sa Christian Life Program. No? So, hindi na kayo makikinig sa boring na speaker ng Talk 8, matitigil na to. Okay. Okay na tayo. And nagkaroon naman ng pagbabago ngayon sa inyo sa ngayon. So that's what I asked you a while ago. Okay, ito. Kanina, nagkwentuhan tayo tungkol dun sa aso at sa pusa. Ngayon naman, kumuha ulit tayo ng isa pang istorya galing sa Bible. So, alam niyo yung story of the blind man according to John 9:1-38. Ano ba yung story doon? Okay. So yan, dumura si Jesus sa lupa. Talagang dumura, wala na nakain nyo. Dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magpagsiya ay nakakakita na. Okay, may bulag. Sino nitong bulag? Hindi literal na bulag. So, tayo minsan sa buhay natin, tayo yung parang bulag doon sa story natin. Nandiyan na si Jesus pero parang hindi natin siya nakikita. Ano? Dati pa tayo sinasabihan ni Jesus na, magbago ka na, hinihintay lang kita na magbago. Huwag ka nang masyado magsabi ng mga bad words. Okay? So tapos huwag ka nang maging masyadong matampuhin. Huwag ka nang masyadong matapang sa asawa mo. Or huwag ka nang kukuha ng bad paper sa work mo. Ganun pala. Mag-uwi ng mga ballpen. Ayan, so yung mga ganun. Huwag ka na, parang mababaw lang. Huwag ka na maging sugalero or exercise natin. Huwag ka na maging sabungero. Huwag ka na, paano ba? Lasinggero. Mga ganun. Dati pa siguro tayo tinatawag ni Jesus. Pero parang tayo yung bulag.
parang tayo ay bulag. Yan yung story niya. And, anong ginawa ni Lord? Jesus, gumawa siya ng putik sa pamamagitan ng laway niya. So, gagawin din natin yung mamaya. Laway ni Brother. Joke lang. Ayan. So, dumura si Jesus, gumawa ng putik, ipinahid sa mata ng bulag. Tapos, pinapunta siya dun sa ilog, kahit bulag pa siya dun, pinapunta siya sa ilog at doon naghilamos. At pagkatapos na maghilamos, siya ay nakakita. Parang tayo ay, parang sa CLP, Christian Life Program. Sabi nga ng Diyos, sabi ko kanina, tayo ay parang yung bulag na hindi natin nakikita sa Jesus. Alam nyo, makapangyarihan si Jesus, tama? Makapangyarihan si Jesus. Pwede naman niya sabihin na, be healed. Makakita ka. Diba? Isang sabi lang niya, pwede na mangyari sa atin. Or sabihin, Brother King John, magbago ka na. Isang sabi lang, heal na. Okay na. Sister Heidi, mag-transform ka into new version of Heidi. Pwede naman ganun lang. Diba? Kagaya niyo sa bulag, pwede sabihin niya, makakita ka. In an instant, magagawa na yun. Pero bakit, meron pa siyang ginawang seremonya na may putik pa, tapos pinapunta pa sa ilog yung bulag. Sabi ng bulag, Lord, nasan yung ilog? Pakituro. Kasi bulag pa nga siya nun, di ba? Okay. Pero nagkaroon siya dumaan siya na proseso. Jesus opened the eyes of the blind man. The blind man did not heal in an instant, but through a process. Hindi kagaya ng instant coffee. Hindi instant. Merong proseso pinagdaanan. Parang tayo, bilang mga participants ng Christian Life Program, na mga bulag, dati, pero dumaan tayo sa proseso ng Christian Life Program at kada linggo, unti-unting nabubuksan yung mga mata natin, unti-unting nabubuksan yung ating mga puso, tama? Unti-unti nating mas nakikita si Jesus sa buhay natin, mas nakikita natin si Jesus sa ating mga asawa, sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho. Amen? Bakit kaya dumaan sa process? Okay. Eto. Bago natin sundan yan, may tanong muna. Yung bang bulag ay, bakit kaya siya bulag? At yung sa amin tinatanong brother, bakit siya bulag? So, bakit kaya? Okay. Yun kaya ay, may nagsasabi kasi na siya ay, baka siguro may narinig siya na, bulag ka kasi makasalanan ng magulang mo, parusa yan para sa'yo. Okay. Parusa kaya yun kung bakit siya bulag? Kayo, or tayo, di ba sabi ko pa tayo yung mga bulag, bakit tayo bulag dati? Pinaparusahan kaya tayo ng Diyos? Bakit natin hindi siya nakikita dati? Pinaparusahan kaya tayo ng Diyos? Ang sagot? Hindi. Bulag yung nasa storya na yan, hindi dahil siya ay makasalanan o hindi dahil siya ay pinaparusahan. Siya ay bulag. Bakit? Dahil yung pagiging bulag niya ay magiging opportunity upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mag-shine. Kung siya ay nakakakita, makakagawa pa ang Diyos or gagawan pa siya ng Diyos na may mala na siya ay makakita? Hindi na, di ba? Kasi nakakakita siya. Pero dahil siya ay hindi nakakakita, mayroong opportunity ang ating Panginoon na gumawa ng kabutihan at ipakita ang kanyang kapangyarihan kung ano yung kaya niyang gawin sa taong bulag. Tayo ay makasalanan. May marami tayong nagagawa mga pagkakamali. Pero dumaan tayo ng Christian Life Program. Dumaan tayo ng proseso. Makasalanan ba tayo kaya tayo ay tinawag sa Christian Life Program? Or, yes, makasalanan tayo, pero parusa ba to? Hindi. Yung pagiging makasalanan ng bawat isa sa atin, opportunity ng Diyos para yung grasya niya ay mag-shine sa atin. We went through a process of Christian Life Program and God worked in each and every one of us unti-unti kada linggo. Nafe-feel niyo yun, hindi na po na kayo. Kasi dumaan din po kami sa Christian Life Program ng SFC, Christian Life Program ng Couples for Christ, and kailan na kami nag-graduate ng CLP, ng Couples for Christ? Year
2018. Diba? Ilang taon na nakalipas, pero nandito pa rin kami. And we accepted also when we were appointed as chapter leaders chapter leader ng chapter 82. Mataas na kawin yung pinagkukulan. Ako nga po yung nag-bless pa rin sa mga titas at titas. Feeling ko singles for Christ pa rin ako. Ayan. Pero kami po, sa pagkakaalam ko sa buong Batangas, kami ni Sister Life, ang pinakabata na chapter leader. Ayan. And sabi nga ng mga elders ay hindi naman daw hadlang ang edad sa pag-deliver. Hanggat nandun ang puso at kami naman po yung mga instrument lang. Yun naman mga nagagawa namin ay ginagawa namin or nagagawa namin sa pamamagitan ng mga okay. Yung pagiging makasalanan natin, opportunity ng Diyos para mag-shine siya sa buhay natin. Okay? So, okay din pala na meron akong mga pagkukulang sa aking buhay dahil ang Diyos may opportunity para po ay puno. Okay. Tinanong siya, nung siya'y nakakita na, ayan, yung pula nakakita na, tinanong siya, sabi, sino ang gumawa sa'yo ng ganan? Bakit ka nakakita? Ang sagot niya ay, pakibasa ng kulay blue, the man called Jesus. Okay, so, pag tinanong tayo, sino nga yung tagagawa ng kotse? Yung si ano? Yung lalaki dun sa may kanto, si ano? Parang kumbaga, yun yung sagot kapag hindi mo siya masyado kilala. Ano, siya yung bulag, hindi naman niya kilala si Jesus, hindi pa niya nakikita si Jesus before. Kaya siguro siya, narinig lang niya siguro dahil usap-usapan naman sa buong lugar nila si Jesus. Ang sagot niya ay, the man called Jesus. Hindi pa niya masyado kilala. No! Pangalawang beses na tinanong siya kung sino ang nagpagaling sa kanya, ang sagot na niya ay, he is a prophet. Okay? Mula doon sa sagot niya na the man called Jesus na parang hindi pa niya kilala. Later on, ang sagot na niya ay, he is a prophet. Nag-iba yung pagkakakilala niya kay Jesus. Hindi lang siya ordinaryong man, kundi siya yung isang propeta. And hindi pa dyan nagtapos yung kwento. The transformation has come to its fullest towards the end of the story. The blind man becomes a believer in his final statement, Lord, I believe. Parang tayo ng Christian Life Program na wala pa tayo siguro sa Christian Life Program. Hindi naman ibig sabihin na totally ay hindi natin kilala si Jesus. Kaya sinasabi ko kanina, mas nakilala natin si Jesus dahil sa Christian Life Program. Nung simula, siguro pag tinanong tayo, sino ba si Jesus? Or sino ba yung lalapitan mo? Ay, the man called Jesus. Parang ganun pa lang yung pagkakakilala natin sa Kanya. And as the talks went on, the sessions na inatenda natin, mas nakikilala natin si Jesus na pinag. Okay? And kaya natin ma-declare na He is a prophet. And later on, ngayong araw na to, do you believe? Do you believe kay Christ? Yes. Okay, taas ang kamay na naniniwala kay Jesus. Taas ang kamay na naniniwala kay Jesus. Taas ang kamay na naniniwala kay Jesus. Yan. Nasa kanyang kapangyarihan. Holy Spirit. Okay. Anong tagpo sa buhay ko ang may pagbabagong anyo sa ngayon? Pwede may ma-share sa inyo? Anong tagpo sa buhay ko ang may pagbabagong anyo sa ngayon? One or two shares lang. Para may share si Sis Editor. Anong tagpo sa buhay namin mag-asawa? Ito ay simpleng bagay lamang. Yung pagsalita ng God words. So parang, ano naman ito? Yung kami pinag-usapan namin na pagka nakabigla ng God words, ay uwi. Yung parang may reminder na though walang ibig sabihin yun, pero at least ay hindi tama, kaya hindi dapat gawin. Thank you, Sis. Si Sis Jennifer po ay anak ng
Nainuwat din lang namin sa kasama, Couples for Christ. Kasama pa din namin sila. Singles for Christ pa kami. Ayan, marami na rin kami mga pinagsamahan ng mga yan. Okay. So yun, hindi maliit na bagay yung pagsasalita na hindi maganda. For me, minsan kasi nagiging expression siya, ano, yun, yung mga workmates din ako na nagiging expression yung pagsasabi ng hindi maganda. Though hindi nila, sinasabi nila na, hindi ko naman minimi, that's only an expression. Pero, sa paningin ng iba, sa mga nakakarinig na hindi nakakakilala sa atin, medyo, oops, ano ba yun? So siguro, pag nagugulat ko yun, dati napapamura, no? Pero, praise God. Wow, nagbago. Naging ganun ako kapag nagugulat. Ayan, so meron pa? Sino pa sa inyo yung parang may mga napansin na transformation sa inyo mag-asawa? Kayo po? Meron na? O meron? Siguro po, yung biggest transformation is, mula nung sa pangatlong linggo ng pagkatanda mo, nakasama ko na siya ng pagsisimba. Weekly. Mula ng third week up to kanina, dire-diretso nang nakakasama sa pagsisimba. Highest form of prayer, pagsisimba. Congratulations and we're happy for that. Meron pa bang gusto mag-share? Tinuturo ka ni Sister Emmer. Oo, meron ka daw. Yung kinikwento mo pa sa kanya kanina. Yun na pag-usapan natin bago na mag-share ka sabi mo, di ba? Magandang tanghali po. Siguro yung hindi ko itatago, normal siguro sa mga inana, yung biglang nagagalit. Bawa, ay, patak, kumalat, ganyan. Yung isang may biglang nagpatak, nasira, ganon. Hindi ako umimin, tahimik ako. Sabi ng asawa ko, ay, thank you Lord. Ako din, napansin ko din yung sarili ko. Mga siguro ilang Sundays na yun. Yun lang. Thank you po. So yan, nakakatawa lang. May mga pagbabago, no? Makikita talaga natin. Ano? Siguro sa akin, sa aming mag-asawa, ako ay mas, ano ba, before? Mas warrior. Ayan, ako yung mas nag-worry. Yun, sa aming dalawa. And, ma-share ko lang din. Yun ang pagsamahan namin ni Sis Ember, and Sis Abby na dyan din. Kasi kami may kinuhang bahay dito. Nangangarap kami na kami magkakapit bahay, maghihingian ng mantika, ng kamatis. Alam mo yun, oy, anong ulam nyo ngayong hapon? Di na ako magluluto, kukuha na lang ako sa inyo, yan, magkakapit bahay sana kami. Pero hindi natuloy yung bahay. Ayan, at hanggang ngayon, binabawi pa rin namin yung naihulog namin doon. Hindi naman bigo talaga. Pinag-ipunan namin yun. Sabi ko, ako di, ang lupot-lupot ko doon, nag-worry na ako. Lumalabas na yung dermatitis ko kasi may mga allergy ako sa katawan. Pag napupuyat ako, yan, lumalabas na siya. Sabi ko, paano na yan? Pangarap na mag-asawa na magkaroon ng sariling bahay. Tama, kami po kasi ay nakikita na pa sa bahay ng aking bayaw. Sabi ko, paano buka pa tayo ng bahay ulit? Ayun. So, ano nangyari? Pinush ako ng misis na maghanap. So yun, nakakita naman ako sa lipa. Tapos, sabi ko, saan ako kuha ng panghulog ulit dito? Hindi pa nga nababawi yung hinahulog namin. Leap of faith. Tapos, sabi niya, kapag hindi tayo kumuha, kailan pa tayo kuha? Sabi ni misis. Talaga, nag-iisip talaga ako kung, kasi madali naman kumuha. Mahirap yung sustain mo yung week, monthly mo na huhulugan. So yun yung iniisip ko. Tapos sabi ni Mrs. ay, yun yung wino-worry ko. Pero sabi ni Mrs. ay, kasi mas siguro that time, ay hindi, or kumbaga yung worries nila sa akin, nila sa kanya. Kaya pa tayo kukuha. Tapos naisip ko, sa pamahal niya ng lalo ng pamahal. Di po faith, kumuha ulit kami ng isa pa na bahay. Sa di pa naman. Pero huwag kayong mag-alala, kahit nandun kami ay dito pa rin kami magsiserve sa mataas na kami. Ayun, tapos hanggang sa nairaramos siya ng buwan-buwan, nahuhulugan, at ngayong August ay tapos na ang equity. Yay! Yan, malapit ulit, will ni Lord ay magkakaroon na kami ng sarili bahay.
dahil po sa Couples for Christ, ay kami dalawa ay, alam niyo yun, parang nagkakasuportahan. Marami nag-transform sa buhay namin simula pa ng Singles for Christ kami. Marami kami dating mga misunderstandings na sobrang babaw. Tapos ngayon, nag-iba na, mas dumami. Wala, parang tinatanong nga kami kung kami daw ay nag-aaway. Hindi kami nag-aaway na as in yung fight. Pero nagkakaroon kami ng misunderstanding. Pero wala kaming major na away, walang physical contacts na dahil sa nag-aaway kayo. So wala po kaming ganun. At naniniwala kami na yun ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa amin dahil sa Couples for Christ. So hindi din po namin ma-imagine kung wala kami sa Couples for Christ. Ano? So kaya kayo, muli, palampakan nyo rin ang inyong mga sarili dahil ilang minuto na lang ay nasa Couples for Christ na kayo officially. Okay, so marami po yung mga pagbabagong anyo na nangyari sa amin dahil sa Singles for Christ at dahil sa Couples for Christ. Yan. So are you now ready to proclaim Jesus as my Lord? Are you ready? Yes. Yan. So yan. Then, continuing our transformation, when we are able to accept Jesus as our Lord, there will be continuous transformation. So, hindi naman po yung mangyayari na ngayon lang, June 21, ang transformation ng brother and sister ay nangyari ng June 21, hindi po. Yan ay tuloy-tuloy. Kami nga even 2008 pa ako nag-start sa Singles for Christ. Yung transformation ko ay araw-araw na nangyayari. It's a daily process. So, pagpapatuloy ng ating pagbabagong anyo, growth in holiness. Growth in holiness. Taas ang kamay ng holy. Bibigyan natin ng award. Saint of the Day. Gagawin natin santo, patron ng mataas na kapag. Ayan, so growth in holiness. God called you to live a life of holiness. Sino ba tumawag sa atin dito sa Christian Life Program? Sino tumawag para tayo ay magbalik loob? Si Jesus. Si Jesus na tumawag sa atin ay sobrang banal. Kaya kung tayo ay susunod sa Kanya, ang calling din sa atin, tayo ay magpapaka-banal. Brother Greg, Singles for Christ ka na simula 2008. Chapter head ka ng Couples for Christ. Hindi, ang banal-banal mo na. Pwede ka ng pahiga ng panyo. Hindi. So, sabi ko nga kanina, kahit kami dito na matatagal na sa Couples for Christ, araw-araw kaming nagpapakabanal. Araw-araw kaming, hindi siya madali. Di ba? Hindi po madali magpakabanal. Mas madali kayong gumawa ng kasalanan. Parang, mas madaling magalit kaysa sa kumalma ka kaagad. Di ba? Mas madaling kumbaga, ay, papasinungalingan ko na lang ito ng konti. May mga moments na gano'n na parang mas madaling gawin yung hindi tama. Pero, dahil nasa Couples for Christ tayo, calling sa atin maging banal, yung hindi madali, gagawin natin yun. Araw-araw tayo may struggle to become holy, araw-araw tayo may struggle na magpakabuti. Yun yung calling sa atin. Si sister, araw-araw, calling sa kanya na kumalma kapag may nagawang hindi maganda yung anak, di ba? Si sister at si brother, araw-araw na calling na umiwas na kahit makapag-express sila ng bad words. Araw-araw yun, di ba? So sa lahat tayo may mga struggles araw-araw. Pero dahil tayo ay nasa Couples for Christ, ang ating target tayo ay maging banal araw-araw. Growth in holiness. Next. Growth in discipleship. Ano yan sa Tagalog? Yeah. So, to be disciples of Jesus, we have to carry our own crosses. Dapat tayong maging katulad ni Kristo na nagbuhat ng krus para sa iba. Dapat napakinggan natin ang sinasabi ng krus at isang buhay ang kanyang kahulugan. Ano-ano ang mga krus ninyo sa buhay? Gusto tumingin sa asawa niyo. Ano-ano, bukod sa asawa niyo, ano pa yung krus sa inyong buhay? Marami, no? So, ating family, ano ba? Mga mahal natin sa buhay, trabaho, relationships natin sa ibang tao, di ba?
So even yung faith natin, minsan nagiging krus siya kapag humihina yung faith natin. Ano pa? Yung mga pagsubok na dumadating sa buhay. Okay, so maraming cross. Name it, maraming. Pero, anong calling sa atin? Carry our crosses. Ang krus, sa amin pong experience na mag-asawa, marami dito yung mga krus na binuhat. At napapansin namin na ang mga krus na ito ay sobrang bigat. Sobrang bigat kapag kami lang mag-asawa. Pero kapag kasama namin si Lord, may katulong kami nagbubuhat ng krus. Hindi naman sinabi ng Diyos na ako na lang magbubuhat. Sabi niya, carry your own crosses. Pero we will not carry the crosses alone. Kasama natin magbuhat ang Diyos. Kaya makakaya natin siya buhatin. So kung ano man ang na-experience nyo natin ng krus sa oras na to, hindi mo kailangan buhatin niya na mag-isa. Hindi mo kailangan buhatin yung mag-asawa ng kanila. Buhatin natin yung mga krus na yan kasama si Lord. At mabubuhat natin siya. Makakapagpatuloy tayo sa buhay natin. Carry our own crosses. Hindi natin iiwanan, dadalhin natin with God. Okay? Continuing our transformation, greater commitment to service. Service sa, so yan, ating pagbabago sa pamamagitan ng masigit, na pagtatalaga sa sarili sa paglilingkod ay makakamtan sa ating pagsisilbi sa Diyos, sa kapwa, sa lipunan, sa simbahan at sa bansa. Okay? So, ang calling po sa Couples for Christ, hindi lang naman tayo puro dasal, hindi lang tayo puro pagpapabanan. Areas of service pa rin po ang ating bansa, ang ating pamilya, yung mga relationships natin, trabaho, sa lipunan, yan po ay areas of service kung saan gusto ng Panginoon na tayo ay mag-bloom, gusto ng Panginoon na tayo gamitin bilang instrument niya para sa ating mga ginagalawan na yan, maramdaman nila ang presensya ng ating Panginoon through us. That's service. Okay? Yan. God wants us to raise up families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. So habang tayo lumalago at napagbabago, nais ng Diyos na makapagpatatag ng mga pamilya sa Espiritu Santo na magpapabago sa mukha ng mundo. Nakikita natin ang dami ng kaguluhan sa mundo, ang dami nangyayari na parang Pilipinas ang hirap ng mahalin, parang gano'n na yun. Mga narinig ko, di ba? Pero, ano nangyayari sa mundo, puro misunderstanding, etc. May mga nangyayari na hindi natin, yung mga hindi na akma sa turo ng ating simbahan, so napakaraming nangyayari. Pero, pwedeng hindi siya mabago instantly, pero maaari yung simula ng pagbabago, maaari natin simulan sa ating mga sarili. No? So, and yun nga, vision of Couples for Christ is to have families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. Transformation through Couples for Christ. So, isa po napakalaking privilege na magkakaroon tayo ng personal na ugnayan or relationship with Lord. And thank you sa Couples for Christ with this. Dapat tayong tumugon na may pasasalamat at kababaang loob. So we will continue to grow in personal holiness through our regular prayer time and scripture reading, reflection and study, through our faithfulness to the covenant of Couples for Christ, and through the CFC formation or the formation program. Ang Couples for Christ, nabanggit ba sa inyo last talk kung nabanggit sa inyo na magkakaroon kayo ng household group? Tama? Hello, Brother Jackie. Nabanggit mo ba last week? Ayan, magkakaroon tayo ng household group, magkakaroon tayo ng household leader, and yung pagiging Couples for Christ natin, hindi matatapos sa Christian Life Program. Kumbaga, ito pa yung magiging simula. Maraming maraming formation tayo na pagdadaanan din. So, isa po sa tumatatak po talaga sa amin bilang mag-asawa yung marriage enrichment retreat. So, yan, napakaganda pong ma-attenda ng mag-asawa. And meron din po mga formation, kung tayo may mga anak para sa mga singles, YFC, kids. So, yan, marami din po mga formation na nangyayari. And meron din mga financial stewardship,
Ayan, meron mga gifts of the Holy Spirit, mga formation, marami. May first year, second year, third year, yung mga ganun. Marami po yun. And marami din tayong mga activities na pwede ma-attendan. Actually, kahapon, kami po ay madaling araw na nakauwi kanina dahil umattend kami ng 45th anniversary ng Couples for Christ sa Tarlac. Ayun, kaya po kami Tarlac kagabi. Sobrang init. Yung maselan kong kutis, kaputi yan. Ayan, ang init po doon, pero yun ay init ng pagmamahal ni Lord. Ayun. Marami po tayo pwedeng ma-attendan ng mga formation and programs ng Couples for Christ. Okay. Excited na ba kayo sa mga activities ng Couples for Christ? Parang hindi naman. Excited na? Yes! Ayan, nandiyan na si Jambi. Pumasok na yung host. Okay. We will develop a greater commitment to evangelization. Evangelization is the global mission of Couples for Christ. Global mission. Hindi lang po tayo pang mataas na kahoy. Tayo ay pang buong mundo. And actually kahapon, sabi nga, ilang countries na yung ilang countries na yung may presence ng Couples for Christ. Naalala niyo ka po? 145 countries na ang mayroong presensya ng Couples for Christ sa buong mundo. Ang target for the next 5 years ay mga dagdagan ng 80 countries more. Okay? And that is our global mission bilang Couples for Christ na maging present tayo sa bawat bansa. Okay? Kung saan may mga mag-asawahan. Yan, ang bawat kasapi ng Couples for Christ ay tagapagpahayag ng mabuting balita. Tayo yung evangelist. Ilang minuto na lang, magkakasama na tayo dito sa global mission. Tapos bigla may lumabas, ayaw pala. Nagbago isip. Yan. Ito po, yung transformation namin. Sabi sa inyo, kaputihan ako dyan sa picture na yun. Ayan. 2008, ako po ay nag-graduate ng SFCCLP. 2010, si Mrs. January. Then, January 2018, kami nagpakasal. And imagine January nagpakasal. April, nag-Couples for Christ kami, CLP. And then, August 2018, kinuha po kami ng SFC coordinator. Dahil hindi ko alam kung anong service ng Ninang Cory natin. Matasya tayong nila. Tapos kinuha agad kami ng SFC coor that time. Sa family niyo po sila natin. Kaya, mas kinuha na kami para coordinator kami dito sa Mataas na Kahoy. So, yung mga singles for Christ dito sa Mataas na Kahoy ay medyo nabawasan yung bilang kasi nagsipag-asawahan na. Ayun, so hindi na ulit siya na March 2023. Yan, kinuha po kami chapter leaders. Di ba napaka-instant? Sabi ko wala instant, pero yan, medyo yung timing ng Diyos sa amin ay hindi na kami pinadaan ng household leader, hindi na kami pinadaan ng unit leader, diretso na kami ng chapter leader. So, yun yung kagustuhan ng Diyos. Nung una po kami nag-graduate ng CLP ng Couples for Christ, ay naging household leader namin ay si Brother John at si Sister Raquel. So, sa kanila po kami napasama. Ang saya, sobrang saya po namin. Sobrang treasure namin yung mga memories na kami ay nagsisimula pa lang na mag-asawa. Tapos yun, pinagdadasal pa lang po namin sa aming mga household meetings na kami ibiyayaan ng anak. Ngayon po, yun, tumatakbo na po sa labas. Ayan, 6 na taon na po yung aming anak sa labas yan. Anak sa labas? Yung 6 na taon na po yung aming anak na naglalaro sa labas. Okay. Ayan, March 2023 kami po naging chapter leaders. Yan po yung aming transformation. So, every CFC is an evangelist. Tayo ang bulag na lalaki na pinili ni Jesus na mapagpalo. And pinili ni Jesus na buksan ang ating mga mata at pagbaguhin tayo sa pamamagitan ng proseso ng Christian Life Program. And pinili niya buksan ang inyong mga mata upang masimulan niyo makita ang plano ng Diyos para sa inyo. Ang plano niya ay dalhin kayo sa kanyang makalangan na kaharian. So, napakaganda ng plano sa atin. Kaya pala, tinawag ako dito sa Christian Life Program. May plano ang Diyos. May plano ang Diyos. The Lord has chosen you. Kagaya ng kinanta natin kanina, you have chosen me. Ninanamnam ko yung kanta kanina. Sa Couples for Christ, ang ganda-ganda ng boses ko. Pero sa labas, hindi ko maintindihan.
Ayan, pangarap ko kasi maging music ministry talaga. Naalala ko nung one time ng SFC. Ako po ay naging chapter head din ng SFC. Tapos may program. Wala silang magawa. Sabi ko, ilagay niyo sa program, kakanta ako. Kahit hindi naman talaga ako kumakanta talaga. Duet ko pa dati si Sister Angie. Ayan, may kumanta talaga kami. In-insist ng chapter head. Ayan. The Lord has chosen each and every one of us. Nararamdaman nila yan. Sa dami po na nabigyan ng leaflet, sa dami ng pinuntahan na bahay at inimbita para sa Christian Life program na ito, nag-coordinate tayo sa simbahan. Pero, palakpakan niyo dito yung mga sarili niyo. Tayo yung nandito. Okay? God has chosen each and every one of you. Sana namnamin natin sa ating pagkatao. No? Pinili tayo ng Jesus. Yan. Family vision, mission statement. Ano yung vision, mission din ng family. Yan. Vision. Sample lang po ito. Pero tayo po ay gagawa din ng ating mission vision. So yan. Vision po namin, Katipak Family as one sweet, happy, loving, and faithful servants who preaches and follows God's word through the intercession of the Holy Family and guidance of the Holy Spirit. Ang mission, we commit ourselves to live as God's servants and messengers by helping others and praying together. We follow the example of the Holy Family through the guidance of the Holy Spirit. Kayo po ay in-encourage namin na pag-uwi ninyo ay gumawa din kayo ng mission vision ng inyong family. No? Paano? So, ano yung purpose ng family? Anong uri ng pamilya yung gusto ninyong mangyari sa inyong family? So, what do we value most as a family? What kind of parents do we desire to be? What kind of relationships do we desire to grow? And how can we, as a family, contribute to our family and society? Okay? So, yan. Pero bago lahat, music mean, Kuya John, pagkanta lang. Kakanta ako, wala silang magagawa. Tapos kinakabahan sila, ako baka makumanta. Okay, so yan. Ngayon pong hapon ay gagawin natin yung pagtitipan. Or yan, pagtatalaga ng sarili bilang miyembro ng Couples for Christ. Gusto niyo ba po? Gusto niyo pong italaga ang inyong mga sarili bilang miyembro ng Couples for Christ? Kasi kung ayaw, sana wala. Okay, so yan. Ngayon po ay itatalaga natin ang ating mga sarili bilang miyembro ng Couples for Christ. Meron po yung tipan ng Couples for Christ. Kaya handa na rin po yung kutsilyo, kalamansi. Maghihiwa po tayo dito.